Nyo ni Apat. apat po. So mag-aaral ho ngayon niya, pasukan. So, mag-aaral sana kaso ito nga. Kamusta ho siya bilang ama? Kamusta ho siya bilang ama? Yung asawa niyo po. Yung asawa niyo po. Yun nga, nag-aalala nga rin ako. Sana nga, matapos na, tapos magpakita na siya sa akin. Kasi natatakot, sobrang takot lang niya siguro, kaya lalong hindi siya makaan. Siguro ngayon, maintindihan niya kasi available naman po yung kaso niya eh. Yun nga sana nga eh. Okay, gamitin natin itong ating programa sa unang hirit, unang balita. Manawagan ho kayo sa kanya. Baka nanonood ho ngayon itong inyong asawa. Sige po, Nay Berhinya. Dani kung nasaan ka man, sana magpakita ka natin, hindi rin kami tinatantanan dito. Kala nila nandito ka sa akin. Wala rin akong ideya kung saan kita hanapin. Sana maawa ka. Maawa ka sa amin, nahihirapan na. Hirap na ako. Kabilaan kung sino ang sasagutin ko. Sana magpakita ka na. Yun lang po masasabi. Kayo ba'y nakatulog na, Nay? Katulog ng konti. Tapos na naman. Kasi maraming kakatok na naman. Oo. Eh, yung mga anak nyo, nakakapahinga naman. Oo, nakapahinga rin. So, ibig sabihin, buong araw, may kumakatok dyan at nagtatanong pa rin sa asawa nyo. Okay. Maraming sa akin nagtumitingin dito. Sige. Sana makarating yung mensahe nyo at pahinga muna kayo, Naya. Ingat po. Sige. Maraming salamat po, Ginang Berhinya Espinosa po, ang asawa ni Danny Espinosa na nakabangga kay Chit Estrella. Samantalang nasa kabilang linya ng telepono, Chief Superintendent George Reyes, Director po ng Quezon City Police District. Chief Superintendent Reyes, good morning po. Good morning. Magandang umaga, Kaigan. Magandang umaga sa ating mga viewers. Mga tao nyo ba yung nanggising ngayon kay Nanay Berhinya? Mga puliso ninyo? O kasi may mga tao na sa bahay nila eh. Oo. Kasama kagabi, samahan natin kagabi si Berhinya at yung kapatid si Eunice Espinosa. May balita na ba kay Daniel? Wala pang balita dahil nandun sila kay Santiago, yung ating traffic sector chief ng traffic sector. Superintendent, yung panawagan nung kapatid, no? O kaya nung abogado rin, natanggalin na lang muna yung patong sa ulo. Kasi baka may iba dyan na adventurous, saktan din itong si Daniel. Iniisip din nyo bang alisin muna ito? Ang nag-offer niya na yung MMDA. MMDA. Napag-usapan din kagabi, nagkasama kami nag-meeting ni MMDA Chairman Tolentino. Opo. Sa ngayon na the offer stays, yung offer na hindi naman binawi. Okay. Pero ito naman ay available, Superintendent, di ba? So walang problema para magtago ito. Available to. Maliit lang ang amount ng bail nito. So kung hindi siya malalantad, anong kaso pa ang posibleng harapin ni Daniel? Dahil pa rin yung kaso natin, it will only aggravate yung situation dahil hindi nga siya mahuli. Magkakaroon ng warrant of arrest. Ilabas yung warrant of arrest. Sa ngayon, yun pa rin din ang kaso natin. Reckless imprudence resulting to damage to property and homicide. Okay. Superintendent, maraming salamat po. Maraming salamat, Kaigan. Salamat. Mabuhay tayo. Chief Superintendent George Reyes po, Director ng QCPD. Samantala, itutuloy po ngayong araw ng mga kongresista ang debate kaugnay sa mainit na issue ng Reproductive Health Bill. Kahapon nanindigan ng may akda ng panukala na si Congressman Edsel Lagman na hindi maituturing na abortion ang paggamit ng contraceptives. Narito ang report ni Rauna Crisostomo. Itinutulak nga ba ng Reproductive Health Bill ang legalisasyon ng abortion o hindi? Ayon kay Manila Representative Amado Bagatsing, ang paggamit ng artificial contraceptives ay abortion. Ang contraceptive ay humaharang para wag magbuntis at wag magkita ang egat ng ovum. Pag ang sperm ay hindi ma-reach yung egg, wala rin fertilization ho. At kung walang fertilization, there is no life.
to be aborted sapagkat wala hong pitos. Paglilinaw ni Representative Edsel Lagman na siyang mayakda ng panukala, di sa pilitan ng paggamit ng contraceptive sa ilalim ng RH Bill. Pero tanong naman ni Bagatsing, bakit may probisyon ng abortion complication management sa panukala gayong iligal ang aborsyon? Unang-una, bawal na ang abortion. Bakit duduktungan mo nang imamanage mo ang abortion complication? Bakit mo imamanage yung komplikasyon? Bawal na nga ang abortion. Pinagbabawal natin ang abortion, ngunit ang data ay sa Pilipinas merong 500,000 induced abortion kahit na illegal ang abortion. Sila ba ay pababayaan natin? Sila ba ay hindi nagagabutin? Sila ba ay itatakwil ng komunidad? Tinalakay din ang probisyong pagkakaroon ng age-appropriate sex education sa mga paaralan. Bakit binubuksan natin ang mata ng mga ikagang mga musmus pa na ang alam lang ay magpiko, magtumbang preso, magbahay-bahayan? Bakit binubuksan natin ang mata ng mga taong ng mga batang ito? Bakit hindi natin iiwas sa mga magulang ito? Sa ngayon ho, saan ba nakukuha ng ating mga anak ang impormasyon hinggil sa sex? Sa polluted sources, sa peer groups na hindi ho tama, at kailangan isama natin sa curriculum sa ating mga paaralan. Ayon kay Lagman, walang problema kung makialam sa issue ng RH bilang simbahan basta't huwag nilang ipilit sa lahat ang kanilang paniniwala. Ang Estado ay gumagawa ng batas for the good of the greatest number under the exercise of police power. Hindi ho nakikialam ang Estado sa simbahan. Ang ating bansa ay 113 taon pa lamang. Ngayon, gaano katanda na ang batas ng Katoliko na batas ng Diyos? 2,000 taon na ang Katolisismo sa buong bansa. Ngayon, sino nakikialam? Maging si Congressman Pablo Garcia ang sumunod na interpellator, paulit-ulit na pinalulutang usapin ang paghiwalay ng simbahan at Estado. A Catholic is not a happening. And not a Catholic congressman. I am not here to hear a sermon or a pontification. Give us this day our daily bread and lead us not into temptation. Now this bill will lead Catholic women into temptations because the government will be supplying them free of charge services and materials in order that they can resort to, say, family planning. We are here, honorable members of this august body, to legislate on the law of man, not the law of God. Para sa unang balita, Raul na Crisostomo reporting. Kaunay po niyan makakausap natin si Bishop Emeritus Teodoro Bacani ng Diocese of Novaliches. Bishop Bacani, magandang umaga po. Bishop? Alright, balikan po natin si Bishop Bacani ukol po sa kanyang reaksyon dito po sa naging plenary debate sa Kamara kahapon. Pagkontra ni Sarangani Representative Manny Pacquiao sa Reproductive Health Bill, kinekwestiyon ni Senadora Miriam Defensor Santiago. Minsan na raw kasi nga umamin ng misis ni Pacman na si Jinky na gumagamit ito ng contraceptives. Narito ang report ni Leigh Alves. Halatang pinaghandaan ni Sarangani Representative Manny Pacquiao ang pakikipagpulong niya sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Pangako niya sa mga obispo, mariin niyang kukontrahin sa Kamara ang Reproductive Health Bill. Hanggat ipinipilit nilang isusulong ang RH Bill, habang buhay din kaming lalaban at lalabanan namin para hindi maipasa ang RH Bill. Hindi namin gawing dahilan na hihinto kami sa aming advocacy because there are issues which are non-negotiable.
Pero marami ang nakapuna sa kulay ng suot na kurbata ni Pacquiao na purple o lila, kulay na napili ng mga sumusuporta sa RH bill. May mga nagtatanong lang po kung bakit naka-purple tie daw kayo. Nagkataon lang ba yun? Wala naman yan na kung walang kinalaman yan dyan, actually, ito yung hinanda ng wife ko. Wala sa korbata kundi sa puso and sa payuwala. Pero sa taping ng RH Bill, the grand debate ng GMA News TV, nausisa ang posisyon sa RH Bill ng asawang si Jinky. Yung asawa niyo daw po si Jinky, pro-RH dahil nagko-contraceptive pills daw po. Hindi naman, antay din yun. Antay rin, pero nagpipills nga po talaga. Noon, pero ngayon wala na. Dahil minsan palang gumamit ng pills ang asawa, tinawag tuloy siyang ipokrito ni Senadora Miriam Santiago. Huwag mo nang pasukan ito. Kung kaming mga senador, hindi kami papasok sa pagbuksing. Pero kung gusto mo, hindi pwede rin. Kung gusto niya, suntukan na lang kami. Tulad ng Senado, nagbabantay rin sa magiging pag-usad ng panukala sa Kamara ang palasyo. We want to be very thorough in the study to see if the 5-point stand of the President on responsible parenthood is supported by the consolidated House bill. Nasabi na rin naman po ni Pangulo na hindi pa naman po urgent, but again, pinapatapos lang po yung study. Ayaw po natin kasing mangyari na papaspasan, na mamadaliin ho yung ginawang pag-aaral while sacrificing yung thoroughness. Para sa unang balita, Lay Alves reporting. Pagbisita ni Queen Elizabeth sa bansang Ireland, sinalubong ng kilos protesta. At Angelina Jolie at Jack Black nagkwento tungkol sa karanasan nila bilang voice talent sa animated film na Kung Fu Panda 2. Huwag pa uli, tutok lang sa unang balita. There's a great fun place to go.